Hello mga brethren, sa mapagpalang araw muli sa inyo. Ewan ko kung alam nyo tong kwento na to. Kung narinig nyo na tong kwento na to. Tagal na tong kwento na to. Marami na rin kwento na ito. Pero i-share ko pa rin sa inyo kasi alam kong kailangan natin to sa buhay natin. Ito'y hindi kwentong barbero to. May matututunan tayo sa kwentong ito. Isang batang lalaki. Itong bata na to, natira sila malapit sa tabing dagat. Siyempre, ang pangunahing ikinabubuhay at trabaho ng magulang niya ay pangingisda. Kasi natira nga sila sa tabing dagat. Itong batang lalaki na to, gumawa ng kanyang laruang kahoy na bangka para paano din sa tabing dagat. Napakaganda ng pagkagawa niya sa laruang bangka niya. Pininturahan pa niya ng barnis para mas lalo pang maganda. Then nung goods na tapos na niyang nagawa, dinala niya na dun sa tabing dagat. Napalutang-lutang niya yung laruang bangka niya na ginawa niya. Habang pinapalutang-lutang niya, biglang umalo na malakas. Yung bangkang laruan niya, inalo ng malakas ng dagat. At hanggang sa hindi na niya nakita. Lungkot yung bata. Pag uwi niya sa bahay, alipas sa mga nagdaang araw, itong batang ito pumunta sa plaza para doon maglaro. At may nakita siyang isang tindahan ng mga laruan. At doon niya nakita yung laruang bangka niya. Sabi niya, uy teka, ito yung laruan ko na tanda ko to ah. Ito yung laruan ko na ginawa ko. Kita niya doon sa tindahan ng laruan. Siyempre, siya yung gawawa kaya tanda niya at alam niya ang itsura nun. Sabi niya, ito yung laruan na ginawa ko ah. Hindi ako nagkakamali. Ito yung laruan ko na yun, sabi niya. At dali-dali niya itong kinuha at iuuwi niya na dapat sa bahay nila. Ngunit sa kasamang palad, sabi ng tindero, oy boy. Anong gagawin mo dyan? Bayaran mo muna yan bago may uwi. Hindi mo pwedeng iuwi yan ng hindi mo bayad. Tinanong niya yung tindero, magkano po ba to? Sagot ng tindero, 1,000. Hindi nagdalawang isip yung bata. At dali-dali siyang umuwi sa kanilang bahay. Tapos, pag uwi niya, ang ginawa ng batang lalaki, dali-dali niyang binasag yung piggy bank niya, yung alkansya niya. At binalikan niya yung laruan niya. Dala-dala yung salapi na 1,000. Pagbalik niya sa tindahan, agad niyang binayaran yung tindero at nabili niya yung laruan niya. At tuntua na yung bata, syempre, nung natubos niya na yung laruan niya at napasabi na lang siya na ang galing no, ginawa na kita tapos tinubos pa kita. Ano ang aral na matututunan natin dun sa batang iyon? Ano ang connection nun sa buhay natin? Related itong kwento ng batang to sa ibabahagi ko sa inyo. Alam nyo bang si Jesus, tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Ano yung pinagtubos niya? Hindi pera, hindi ginto, hindi pilak, ni hindi diamante, kundi ang kanyang dugo na walang katumbas, na kahit ano pa mang halaga. Anong sabi sa Bible? Sa Ephesians chapters 1 verse 7, nang sa kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Hindi niya tayo tinubos ng pilang at ginto. Tinubos niya tayo ng kanyang dugo. Kung tatanungin mo ako, papatawarin na nga lang tayo ng Diyos. Ang dami pang dama ni Lord. Bakit kailangan may dumanak pang dugo? Diba minsan may gano'n napapaisip tayo. Kailangan pang mamatay ni Jesus. Pwede naman tayong patawarin agad ng Diyos. Bakit pwede naman niya tayong patawarin ng walang namamatay, hindi mamamatay si Jesus? Ang Diyos siya, dapat nauunawaan niya tayo dahil nilikha niya tayo.
Siya ang lumikha sa atin, dapat pinatawad na lang niya tayo. Wala nang dapat patayang pag nangyayaring ganyan. Minsan ganun napapaisip tayo. Ito yung sagot. Ang Diyos ay banal at hindi siya galit sa atin. Saan siya galit? Sa kasalanan. Gustuhin man makipaniig ng Diyos sa atin, kaso naharangan ng kasalanan, Hindi pwedeng makipaniig ang Diyos sa kasalanan dahil siya'y banal. Kung parurusahan niya tayong mga tao na nilikha niya, matagal na tayong natepok. Pero hindi ganun ang Diyos. Matalino pa rin ang Diyos at mapagmahal. Umiral pa rin ang love niya sa atin. Kaya si Jesus ang namatay at tumubos ng kasalanan natin para tayo ay malayang makalapit sa Diyos Ama. Ito yung nais kong itanong sa'yo, sa inyo. Tinatanggap mo ba si Jesus Christ bilang God, King, Lord, and Savior ng buhay mo? Kung tinatanggap mo si Jesus, Christ at nananampalataya sa Kanya, may 3 akong tips ibabahagi sa iyo. Ito ang ABC. Ano yung A? Accept mo si Jesus Christ bilang Hari at Diyos, Panginoon mong tagapagligtas ng buhay mo, na siya ang may kontrol ng buhay mo at hindi na ikaw ang nasusunod sa sarili mo. Ano yung letter B? Believe na siya ay Diyos, anak ng Diyos, Panginoon at Haring tagapagligtas ng buhay mo, na kaya kanyang baguhin mula ulo hanggang talampakan. Ano yung next? C for confess. Confess your sin kay Jesus Christ. Sabihin mo sa Kanya na ikaw ay makasalanan, nagkasala ka at hindi karapat-dapat sa harapan Niya. Pero dahil naniniwala ang Siya ang iyong tagapagligtas, humihingi ka ng tawad para ikaw ay baguhin Niya. Tanggapin natin si Jesus Christ bilang Hari Diyos at pagligtas natin habang maaga pa, may panahon pa. Dahil malapit na tayo sa end times. Kaya yung ibang mga mananampalataya nag-share ng salita ng Diyos dahil malapit nang dumating si Jesus. Hindi man natin alam kung kailan, pero nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoong Kristo. Tatnan kanyang hindi nananampalataya, hindi naniniwala sa Kanya. So, umaga pa, maniwala ang si Jesucristo ay Diyos, anak ng Diyos, Hari, Panginoon, tagapagligtas ng buhay mo. So, hanggang dito na lang, kapatid, na may nakatulong sa iyo ang video clip na ito, at kung saan kayo inaabot ng gospel na ito, pwede kayong mag-comment sa baba para alam ko kung saan lumilipad yung gospel na Lord. So, hanggang dito na lang, mga kapatid. God's be with you all. Have a gracious day. Shalom. Follow for more. Amazing love.